Okay mga kababayan, no? Ito magbibigay ulit tayo ng reaction video. Ito yung maiinit na balita, no, tungkol sa West Philippine Sea, no. Alam niyo naman na West Philippine Sea, no, talagang pilit na inaangkin. Inaangkin ng mga Chino, no. Ultimo, 'di ba, yung mga nakarang araw, 'di ba? Na mismong ang kanilang mga barko, wala silang paalam o talagang binabastos yata, no. Di sila nagpapaalam na nadadaan sila sa ating mga teritoryo. Katulad ng nakaraan, dumaan sa Visayas region, Mindoro, Cebu Island hanggang sa Mindanao. So hindi man lamang nagpapaalam, talagang talagang bastusan na to, no. Kaya nga itong bibigyan natin reaction video mga kababayan. Ito yung ito yung pamagat, China nagpanic o isa pa ito. Ito magandang balita yata to, Tingnan niyo naman, Ang China nagpanic na paatras, babanggain ng Philippine Coast Guard pag hindi lumaya. So, kakaibang balita to ngayon, Parang tumatapang yata ang Philippine Coast Guard. Bakit kaya? So, itong bibigyan natin reaction video, komentaryo, question. Kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga kababayan. So, bago tayo, mag-umpisa, kung hilig mo yung mga ganitong mga reaction video, huwag mo naman kakalimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle. So itong video na to na bibigyan natin komentaryo ay sa kanya to. So ito yung maiinit na balita ngayon, sa West Philippine Sea, lalong-lalo sa mga Chekwa. Okay, umpisa na natin. Nagsilayasan lahat ng Chinese Coast Guard dahil yan sa Multilateral Joint Patrol at dahil na rin nasa Palawan ang Carrier Strike Group na USS Carl Vinson. Kasalukuyan tong nagbabantay sa napaulat na agresyon at babalik-balik ng mga barko ng China. Simula noong isang araw nga binakuran na ng PCG ang EEZ. Hindi pinapasok ang sino mang Chinese Coast Guard. Inakusahan tuloy ng Chinese Coast Guard ang PCG na babanggain daw sila. Oo, tayo ang akmang magbabangga sa China. Ginigit-git kasi ng ginigit-git ng Philippine Coast Guard. Ayaw lang kasi talaga ng China may pagbanggaan. Posible kasing pag nagkapikunan, lumusob agad ang US Navy. Niradyohan pa nga tayo ng China na lumayo daw tayo dahil nilalagay ng PCG ang buhay ng mga Chinese sa delikadong sitwasyon. Philippine Coast Guard, vessel 4409. Teka, tingnan nyo naman, sa mga nangyari noong nakarang araw, So, ang Chinese Coast Guard pa o ang PLA Navy, ang People's Liberation Army Navy ng China, sila pa nag-aakusa, Sila pa nag-aakusa na ang mga barko ng Pilipinas ay illegal na pumapasok sa kanilang teritoryo. Napakatigas na mga pagmumukha nitong mga China, So talagang nakipagmatigasan din talaga ang ating mga Philippine Coast Guard. China Coast Guard, vessel 3104, patrolling in the sea area of the People's Republic of China in accordance with the law. Your behavior has threatened our safety of navigation. Please keep at least 2 nautical miles away from our vessel. Over. Araw-arawin dapat ang joint patrol sa West Philippine Sea. Yan ang panawagan ni retired Justice Secretary Antonio Carpio kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Linggo-linggo lang kasi ito. At pag nandyan ang allied partners natin like US, Japan at Australia, nagsisilayasan talaga lahat ng barko ng China. As in walang natitira. Nawawala yung yabang ng mga Chinese. Kaya mas mabuti daw siguro na hikayatin ni Pangulong Marcos si President Trump at Prime Minister Ishiba na araw-arawin ang pagpapatrolya para mapalayas lahat ng Chinese Coast Guard. Kung hindi naman araw-araw, dapat mas dalasan. Oo nga naman, kung para sa akin lang, dapat talaga araw-arawin. Kung pwede lang talaga, nakausapin ni Bongbong Marcos ang Amerika na kung pwede araw-arawin at ang kanilang mga barkong pandigma dito muna umi-standby sa Pilipinas. Nang sa ganun medyo may katatakutan ba ang mga China, Kasi pag nalaman nila na mayroong mga naka-standby na mga military o mga barkong pandigma ng Amerika dito sa Pilipinas, magdadalawang isip sila. 'Di ba? Magdadalawang isip sila na manghimasok or
mambastos sa ating teritoryo. So pwede rin naman kayo mag-comments dyan mga kababayan. Dumadaan dyan yung warships ng US, France, UK, Japan. They are telling China, hindi sa inyo ito. These are the waters composing the exclusive economic zone of the Philippines under the Arbitral Award. In the EEZ, we have this freedom of navigation and overflight. We can conduct naval drills. Ito para sa Pilipinas, no, itong defense partnerships and joint maritime patrol and joint air power, no, for the reasons na pinapalakas pa natin yung military modernization natin. Hindi makapasok yung Chinese Coast Guard, pero sinasamantala ng China ang freedom of navigation at innocent passage. Isang PLA Navy research vessel na naman kasi ang pumasok sa Sulusi. Okay, no? Kaya nga, itong mga China, no, ginagamit nila yung gano'n mga words, yung salita na innocent passage at international passage ba yun? Para nga makalapit sila sa mismong teritoryo ng Pilipinas, pero iba ang kanilang pakay. Malamang meron silang ibang magtataka ka, no, mga kababayan, no, kung bakit ba sila panay ang punta dito sa ating malapit sa ating teritoryo. Ano bang pakay nila? Ano bang ano bang ginagawa nila? Malamang marami silang no? Kasi napaka high-tech nitong China, no? Pwede silang mag-survey, pwede silang magsukat ng dagat kung saan sila pupwesto in case na magkaroon ng digmaan at saan sila dadaan in case na magkaroon ng digmaan. At siyempre, pag alam nila ay mga pasikot-sikot ng Pilipinas, lamang sila sa digmaan. Parang ganun parang gano'n na mangyayari sa akin ngayon, parang lang, kaya nga ang ginagawa kinakatwiran nila yung innocent passage o kaya bumabagyo, kaya sila nasa teritoryo ng Pilipinas kasi nga nakikitabi lang kasi nga bumabagyo. Mga lumang tugtugin na yan mga diba mga guys. Tamang daan naman yung mga dinadaanan nila. Nagpaliwanag din ang China sa corresponding barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Dahilan ng China, malakas daw ang bagyo at masama ang panahon sa bahagi ng Palawan. Kaya dyan dumaan. Inescortan naman to palabas ng Philippine waters. Pero napapadalas na, diba, na baka pinag-aaralan na ang ating karagatan. Yes, tama. By our monitoring stations in Tama, sabi ko na baka nga pinag-aaralan na ating karagatan kung saan sila pwedeng dumaan in case na makipagdigma, in case inaaral nila yung ating teritoryo, kung pwede bang, kung madali bang pasukin o saan sila pupwesto. Malabak. They responded. They gave their last port of call, the next port of call, the skipper's name, with 56 crew members, and they were passing through our archipelagic sea lanes because of the inclement weather in the western part of Palawan. It's the expected behavior of foreign ships from any nationality, from any country that passes through our archipelagic waters. Kayo, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-komento sa baba ang inyong salog. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? Tingnan naman kung anong masasabi nyo o anong mga komentaryo nyo dyan tungkol sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Yan So kung para sa akin dapat talaga dalasan at dapat nga may tumambay na mga American Navy vessel o mga pandigmang barko dyan sa ganun madaling magresponde. Okay, no, mga kababayan, no? Ngayon kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, huwag niyong kalilimutan na mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay?